4 p.m. pa lang. Naantok na ako. Kasi pag nag-fasting, diba? So, parang sa gabi ayaw mo na kumain. So, inaantok na ako. But, ako nga pala in charge sa vlog today. Hindi pa ako nakapag-edit. Ilip lang ako. Share ko lang tong pearl bags na recently kinababaliwan ko. Ayan, nag-record. At ito yung time na finifigure out namin ni Sig paano mag-record ng podcast. Ba yun? At ito yung birthday ko mismo. So, ayan, nag-send si Albert ng cakes. Napaka-sweet. And of course, I went out for dessert and lunch out din. And then, nag-celebrate ako together with Erna and family. This was the day that I'm supposed to go for films at the fort. Pero hindi ako tumuloy. Kaya, nag-photoshoot na lang ako. O diba, kahit walang makeup. At dahil gandang-ganda nga ako sa sarili ko, nag-picture pa ako. Nag-picture pa ulit ako. Then after niyan, kumain ng bulalo at lechon. Be, napakasarap. Muntikan ko nang makalimutan ang pangalan ko. Sarap na taba, be! Then, eto nga, naghanap ako ng marirent, diba? Then, nakita ko to, parang, ang ganda! Bet ko talaga. Tapos, medyo pasok naman siya sa budget. Tapos, solo mo yung bahay. Kaso, meron siyang catch. Ito ang kanyang catch. 3 to 4 days a month. Ayan, uuwi yung may-ari na male private chef and tour guide. O diba may kasamang boyfriend? Wait lang, gusto ko pakita sa inyo yung invitation ng inaanak ko. Ginawa ko for him. Hello everyone, my name is Rafael Elias. I am inviting you to my christening on Friday, the 12th of September, 2025. The ceremony will be held at Santa Rosa de Lima Parish Church at 10 o'clock in the morning. After that, we will continue the celebration at Jollibee Binyan Highway at 1 o'clock in the afternoon. If you would like to give me a gift, I would be very happy to receive it in cash, so I can buy my playpen and my winter clothes when I go back to Finland. I hope to see you all there, and let us celebrate together. Yay! The left and the right. Okay. Yeah. Ini na. One. Ryan! Okay. It's me, LeBron James! Dahil busy ang nanay nyo, ang nanay ko, hindi ko siya na happy birthday. Kaya medyo nagtatas po, medyo matandahan na, kaya antahan natin. Ayan, hindi na. Ano ba masasabi mo? Maraming salamat sa inyo sa support na sa Nanay Kitchen. Mabuhay ang Nanay Kitchen! Pauwi na ako. So, mag-alas 11 na. At may aasigasuhin pa ako bukas ng maaga. And first time ko ulit na abutin ng gabi sa daan. Pero masaya. Nagpunta ako sa Nanay's Kitchen and nag-celebrate kami ng 4th anniversary. Maraming food. Meron akong Sharon with balot. Pambaod bukas. Hi! Nasa bahay na tayo. Maligo na. Maligo na ako. And diba? No? Narinig niyo yun? Ganun ako mag-music sa bahay. Sobrang lakas, no? Kaysa sa boses ko. Kaya ba ako nagka-noise complaint?
But anyway, sobrang grateful ako for today. It's supposed to be like pahinga day talaga. But then, I decided to show up. And grateful ako na meron akong mga kilalang Pinoy na, alam mo yun, parang very, very pleasant to be around. And yun nga, nakachikahan ko sila, tapos laro-laro, ganyan. Sobrang saya dun sa Nanay's Kitchen kanina. Wala akong masyadong clips kasi sinali ako sa games eh. Tapos, parang caught off guard ako. Tapos may ilang times na pinabalik ako dun sa, sa parang stage nila, ganun. Tapos anyway, di ba yung Shein bulaklakin na damit ko, meron akong kaparehas na cool na mom na nandun. And alam mo yun, nakakatuwa. Nakakatuwa kasi she dressed up for the event. And wala lang. Ako, hindi ko alam, pero na-sense ko lang na gusto ko yung suotin. Alam mo yun. And hindi ko ina-expect na may kaparehas. Ang ganda ng pagkaterno. Tingnan nyo to. Oh, ayan. Di ba, be? Parehas na parehas. Sobrang cute talaga. So, nung una natatawa ako, nung nakita ko talaga siya, gusto ko na siyang lapitan agad at magpa-picture. But eventually, she found me and then she asked na, uy, picture tayo. Tapos, ayan, nasa gitna, si Ate Joyce. She's the owner of Nanay's Kitchen. It's a Muslim-owned Filipino halal food restaurant here in Singapore. Tapos ito, nakasabay kong umuwi yung mga content creators. Like sila Road Trip, Food Hunter, Let's Explore, si Angie, si Igorot Snapper, yun. So, sila yung mga kasama ko. Dito sa Singapore, kilala talaga sila. Ako kasi, medyo ang market ko is mga local pa, or basta ibang lahi, hindi talaga mga Pinoy. Sila talaga kasi nagtatagalog sila sa mga vlogs nila. Tapos, basta Tagalog, and lagi talagang nag-update sila ng vlogs nila. So, wala lang. Tuwing nakakasama ko sila, I feel like gusto ko active talaga sa pag-vlogs. Right now naman, active naman siya. Everyday naman may post sa TikTok. Pero yun kasi, yung accountability posting namin ni Sig. Kasi nga, di ba, nag-20:4 fasting kami. So, kailangan yun, everyday, meron kaming accountability posting. Just to keep track na ginagawa pa rin namin. Yun yung parang isa sa mga consistent namin ginagawa. Sinasabay namin dito sa 1,000 video vlog challenge sa YouTube. So, ayun na nga. Kasabay ko sila. Tapos sabi nila, uy, sama ka sa Christmas party. Tapos parang naisip ko, tagal ba na Christmas? But anyway, so sama daw ako sa Christmas party, ganyan. Tapos biglang yung, isang si Angie, sabi niya, mamimigay ka ng ano ba yun? Tapos parang ayaw niya sabihin yung name. Sabi ko, ano yun? Yung mga laruan. Sabi ko, dildo and vibrator. Kasi hindi ko naman alam na nakikita nila yung vlogs ko or whatever posts. Tapos sabi niya, oo. Sabi niya, paano yun, te? Paano mo sabi ko, tinitesting ko bago ko i-review. Sabi niya, ha? Kailangan mo i-testing para i-review. Sabi ko, oo, kaya nga review eh. Sabi ko, hindi ko matitest. Tapos parang, syempre, naka-curious sila. And nakakatuwa lang that may mga people na curious talaga about it. And, nakakatuwang i-share yung experience mo sa mga ganon, sa pleasure. Kasi, aminin natin, taboo topic pa rin siya. I-judge ka pa rin ng mga tao kapag ganyan, if you openly talk about it. And only a few people who, na parang hindi apektado ng sasabihin ng ibang tao, those are the people who are going to be open about their sexuality and sensuality and, what pleasures them. And I'm very blessed na naging ganun ako. Kasi, I feel like, kung hindi nangyari sa akin lahat yung mga nangyari dati sa buhay ko,
wala akong dito. Hindi ako content creator and hindi ko na-meet yung mga taong to. And this is an era of creating a network nga, diba? I'm trying to build something for myself naman. I mean, now that parang na-weed out ko na yung people that I don't need in my life, people or things that I don't need in my life, it's time to focus. Diba? I'm very blessed. Umuwi ako ng nakangiti talaga kasi ang saya ng mga usapan, and I'm really looking forward to see the content creators more and work with them and collaborate with them. Noong ngayon medyo nahihiya-hiya pa ako, pero sooner or later mawawala din yung hiya, diba? Riley and Big Red, two sisters vlogging their hearts out.